Sino nga ano, at nakalabas na ang inyong abang lingkod. Ibig sabihin na wala na nalagnat. Okay na yung ano natin, karamdaman. So nakapagligo na rin sa wakas. Tapos ngayon, dito tayo, galing tayong sa Amal. Tapos nakalimutan ko na vlogger pala ako. So bawat labas ko pala, dapat ko pala i-vlog. So ngayon, ito yung sa Amal, kabila, Tawiran. Tapos ngayon, gusto ko lang i-feature, no? Ipakita ulit itong pantalan ng ano, kilometer 11. Yan, sa 11. Kung gano'n namin dito. Di ba? Ito bago lang talaga to, bagong gawa lang. Dati hindi naman to ganito eh. Ngayon ano siya, newly renovated. So for today's video, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng pantalan sa may kilometer 11. Tapos yung kabahayan, squatter area na nakalutang sa tubig dagat, na kahit pa squatter siya, nakahanga, nakakabilib. Kasi, or amazing, kasi ano siya, napakalinis, no? Ibig ko sabihin, well maintained. Tapos tahimik, no? 'Di ba mga squatter na kapag ka narinig natin na squatter, 'di ba ano ba agad-agad ang nasa isip natin, 'di ba nakakatakot kasi may mga kriminal diyan nakatira. Kapag ka squatter, diyan nakatira yung mga hold upper, snatcher, diyan nakatira yung mga tawag nito, mga beggars, no? Yung mga nanlilimos, 'di ba? Tapos mga kapag ka sa squatter, agad-agad natin naiisip, diyan nakatira yung ano, yung mga pabigat, no? Sa lipunan, pabigat, no? Ibig sabihin walang trabaho, mga pabigat, nanlilimos, mandurukot, snatcher. So yun po yung ano natin sa mga squatter area, impression. Ulitin natin, squatter is mandurukot, mandurugas, magnanakaw, mga kriminal, mga batugan, mga palamunin, pabigat sa bayan, no? Salot. Pero dito sa Davao City, ang squatter dito ibahin ho ninyo kasi ano, mga tao dito sa Davao masisipag. Kahit pa sa squatter nakatira, ang mga tao may trabaho talaga. Trabahante. Katunayan, ito nga Sabado pero napakatahimik ng lugar. Kasi nga ang mga tao dito makikita mo lang kapag kalinggo. So yun po yung kaibahan ng squatter ng Davao sa squatter ng ibang syudad. Siyempre may mga nagtatanong naman sa atin dati, no, na bakit ang Davao City pala may mga squatter area, bakit hindi to inayos ni Mayor Rodrigo Duterte or ng mga Duterte, no? Bakit hindi to binigyan ng ano, ng pansin, or bakit hindi siya inayos or patukan, no? Para alisin sila sa informal Islam area, no? Bakit hindi sila ginawa ng paraan para mailikas or ma-relocate? So ang sagot diyan ay hindi ko alam. Pero meron akong parang understanding, perception or kurot-kurot opinion, no? Na siguro hindi siya, less priority siya ng mga Dutertes itong squatter area sa Davao. Or sabihin natin, hindi naman talaga siya squatter kasi ang squatter, di ba, yung may mga nagmamay-ari tapos tinirahan ng mga tao at in-squat. So hindi siya talaga squatter ang term pala. So informal settlers. So bakit hindi nagawa ng mga Duterte ang informal settlers na mabigyan ng ano, ng panibagong tirahan or relocation? So ang masasagot ko diyan, yung aking opinion or yung aking opinion ko lang, no, understanding, siguro less priority ng mga Duterte. So ngayon tatanungin niyo, so ano pala ang priority ng mga Duterte sa Davao? So ang priority ng mga Duterte dito sa Davao, ito rin ang sagot ko, peace and order. Yun talaga ang pinaka nai-enjoy ho natin dito sa Davao, peace and order, tsaka yung ano, yung mga pagkain mura, bilihin, diba? So isa sa may pinakamurang ano dito, singilan ng kuryente sa Pilipinas, isa ang Davao. So 10 point something commercial. So ito yung pantalan namin dito. So labas tayo dito na, tapos labas na tayo para may feature ko na sa inyo, may pakita ko na sa inyo yung mga bahay-bahay dito sa tinatawag nating informal settlers. O dito muna tayo. Yan, may mga batang naliligo, oh. Dami, oh. Kita nyo yan. So dito sa Davao or Samal, tatlo yung ano natin dito, yung means of yung pantalan para makapag transport sa kabilang isla. Barge sa gitna,
Dito naman ay pantalan ng lancha or yung mga maliliit na bangka. Tapos dun sa unahan naman barge ulit, barko. Para sa laking kargaming sakyan. So dito mga tao na talaga sumasakay dito. So sa tayo dito sa may pantalan area. Tapos sa tayo dito sa may informal settlers area, sa may pantalan gilid ng dagat. So pasok tayo dito sa loob para may pakita ko sa inyo yung hitsura ng mga kabahayan, no? Na kahit pa nasa informal settlers area siya, ano pa rin siya, linis at tahimik. Hindi nakakatakot maglakad na, alam mo yun, yung baka may mga snatcher. Kasi yun talaga yung yun talaga yung impression natin kapag squatter area. Snatcher, mga pabigat sa bayan, sa lipunan, mga batugan, mga mandrugas, magnanakaw. Pero dito sa Davao, ang mga tao dito matitino. Kahit na informal settlers sila nakatira, matitino sila, no? May trabaho talaga, hindi sila mga batugan, hindi pabigat sa lipunan. Ayan, pasok tayo dito this way. Pa-exit na to, ha, hindi talaga. So sa kabila yung entrance. Yan. Diba? Ito yung entrance area. Entrance. Magkano pa masaya? 20 na, oh. Senior 16. Yan. Okay, labas tayo dito. Para tingnan natin yung ano dito, yung palengke nila. Ikaw may pasala ron. Yan, palengke, public market. Presko na mga isda dyan, galing sa Amal. Pero bago tayo papunta dyan, pasok po tayo dito. Merong ano dito, kapihan. Yan, burger. Seaside burger. Come to us and feel the difference. Kita nyo, kahit ano siya, no, informal settlers area, pero napakalinis ang lugar. To the point na meron talagang coffee shop. Kasi dito, bawal talaga magtapon-tapon. Yan ang mga basura. Talagang hindi sila ano dito, no, obligado ang mga tao na nakatira dito na magtapon talaga ng basura sa tamang tapunan. Hindi pwedeng magtapon ng basura kung saan saan sa tubig dagat. O, kita nyo to, oh, di ba? Ganda. Seaside burger. Please be advised, outside food drinks are not allowed. Masa mura sa taman das gabi, Koy? Masa mo taman sa gabi? Alas 11 sa buntag, sa oras sa mag-open. Alas 10 sa buntag. Indot dito, ganda rito. Oh, di ba? Saan ka? Settlers yan, ha, pero linis. Lino na tubig. Lalo kapag high tide. Kulay blue ang tubig dito. Turquoise blue. Okay, labas na tayo dito. At di rin naman tayo magkakape. Ganda, ganda ng ano, ganda ng klima, ganda ng ano, hangin. Napaka-presko. 'Di ba? Linis, oh. Nice. Okay, compare nyo kaya to sa ano, sa squatter area ng inyong mga syudad. Or sa mga syudad na napuntahan nyo. Si Mingming. Cute ni Mingming. So yun lang, no. Kung tatanong kayo kung ano, bakit hindi to ginawa ng paraan ng mga Duterte. So siguro, sagot ko doon, siguro ay less priority na ng mga Duterte ang ano, ang informal settlers. May nasabi din na baka daw mahal yung ano, yung mga lupa rito sa Davao para gawing relocation area. Basta ano dito, ang talagang priority ng syudad is yung peace and order. Kaya mga tao dito, kahit pa sabihin natin meron tayo dito ano, poverty incidence na 5 point something, no? Congratulations pala, kasi dati 9 point something ang poverty incidence sa Davao. Ngayon ay bumaba na siya into 5 point something %. So congratulations. Ibig sabihin, ano yun, indication yun, no, ng isang syudad na progresibo, continuous.
thriving city. Kasi bumaba yung bilang ng ano, AI. So kahit pasabihin natin na meron tayong 5% na ano dito, poverty incidence, o sabi natin ano, may mga mahihirap pa rin sa Davao, marami. Still ano siya, safe. Ibig ko sabihin, 'di ba, aanin mo yung ano, mayaman ka, marami kang pera, 'di ba? Takot ka naman lumabas, takot ka naman gumala, tapos kang abutin ng ano, dilim at this oras ng gabi sa labas kasi 'di ba hindi siya safe. Pero dito sa Davao safe. May crimes syempre naman. Oh, yun ang mga isda rito. Ayan, Prisco. So ito lugar na to, dito marami to tao kapag hapon tsaka umaga. Fish. Okay. So this way. O, ano sa tingin nyo? I-compare nyo yung ano, yung IS ng Davao sa IS ng inyong mga syudad na napuntahan. O mismo sa lugar ho ninyo kung meron man. Kung meron man mga informal settlers sa inyong area, try to compare sa video na nakikita nyo dito. Okay, lakad pa tayo dito hanggang sa makaabot tayo ng 12 minutes. Diba? Ano sa tingin nyo? Malinis? Okay ba? Disiplinado ba mga tao dito? Mas all I can see is yes. Kumbaga ano siya? Amazing. Nakakahanga. Kasi mga tao dito disiplinado talaga, no? Nakikinig sila sa utos ng barangay na basura ay dapat itapon sa tamang tapunan. Okay.